alam kung bakit hindi pa lumalabas sa dyaryo. Kasi kahapon, I received a copy of a Court of Appeals decision. Pinadala sa akin ni dating ES Pingbong Medialdea sa Hague. Kuha siguro siya ng kopya. Alam mo ba, kasi naalala ko ngayon, kasi binanggit mo yung pangalan De Lima. Hindi ba na-absuelto yan si dating Senador De Lima? Aha. Lumalabas sa desisyon ng Court of Appeals. Kasi if you remember, dito sa programa natin hindi ba ilang beses natin tinalakay na initially, yung mga witnesses, tinuturo si De Lima na guilty. Di ba? May mga testimonya sila. And then, after several years, bumaliktad. Nagkaroon ng recantation of testimony. Natatanda mo yun? Yeah. And then, yung judge, on the basis of recanted testimony, inabsuelto niya. Kung matatanda mo na, yung programa natin ang unang bumatikos doon sa desisyon ng judge. Sabi natin, teka muna, bakit ka mag-aabsuelto ng dahil lamang sa recanted testimony? Sabi natin, before you can give validity to the new testimony, yung bagong testimonya niya na bumaliktad siya, kailangan sulong siya, maglatag siya ng ebidensya sa hukuman kung bakit nagsinungaling siya the first time. Kailangan ipakita niya na siya ay inimpluwensya, tinakot, binayaran. Kailangan ipakita mo muna yun para kapanipaniwala na ngayon ay nagsasabi ka na ng totoo. Aha. Ang sabi na, wala namang ebidensya, walang sinasabi. Batay sa mga nabasa natin sa dyaryo, walang sinasabi na yung defense introduced evidence to show that the witnesses have been intimidated, coerced ng outside forces para magsinungaling. Wala. Kaya nga ako, hindi ba, ay natatandaan ko, sabi ko sa prosecution, maghain kayo, mag-apila kayo. Merong grave abuse of discretion dito. Apparently, di ko na nga alam kung nag-apila sila. Nagulat ako nung pinadala sa akin ni Mr. Medialdea, ni Bingbong, yung desisyon ng Court of Appeals. Alam mo ba kung anong desisyon ng Court of Appeals? Ano yung attorney? Ang desisyon ng Court of Appeals, batay dito sa natanggap ko, ay pinawalang bisa ang pag-aabsuelto kay De Lima sa kaso niya. Sapagkat sa ngayon sa hukuman, hindi nasunod yung rules on evidence. Yung sa testimonya, yung recanted testimony na sinasabi ko, hindi naprubahan nila na kaya itong mga nagsinungaling dahil mga tinakot. Hindi nasunod, madalit sabi. Kaya sabi ng Court of Appeals, null and void ang acquittal. Ibalik sa hukuman at ituloy ang pagbibista. Patunayan nila. O yun. Yun ang latest. Nagtataka ako bakit hinahanap ko sa mga mainstream na dyaryo, pati sa social media, wala pa lumalabas. Pero paano yung attorney Sal? Nakalabas na siya. Ibig sabihin, ibabalik siya sa kulungan? Hindi naman ganon. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Kasi she was acquitted and on the basis of that, she was released. Pero kung null and void, ibig sabihin, balik ka sa dating status. So, status ko, balik ka sa kulungan, ganon? Sa tingin ko, ganun ang mangyayari. Kung null and void yung absuelto mo kung ang naging batayan ng release mo dahil inabsuelto ka paano? Di dapat ibabalik ka. Kaya kung ibabalik ka sa kulungan, paano ka makakasama doon sa impeachment prosecution team? Well, that's Hindi ko lang, attorney, hindi ko lang sigurado. Kasi, di ba, parang 3 kaso yata yun Kung alin doon sa 3 kaso na inabsuelto, tapos pinawalang visa ng Court of Appeals. Of course, pwede naman silang pumunta pa sa Korte Suprema. Ayan.
Samantala, Attorney Sal, iniulat ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRB na umabot lamang ng 80.32% ng voter turnout o voter turnout sa katatapos lamang ng midterm election ngayong taon. Ayon kay Ana Singso, tagapagsalita ng PPCRB, mas mababa ito kumpara sa 83% turnout noong 2022 presidential elections. Pero tinawag pa rin itong kahanghanga dahil midterm elections na ito at napansin din ng PPCRB ang pagbabago sa voting behavior ng mga botante dahil maaga pa lang o sa umaga ay mahaba na po yung pila sa mga presinto, taliwas sa mga dating nakagawa. Now, ang test ballot na gagamitin sa final testing and sealing ay 10. This one, si John Lee, ang ballot niya ay test ballot number 9. So ang sinid po niya ay si Ching Plaza for mayor plus 9 councilors. Nung lumabas ang resibo, kinumpara niya ang balota at ang resibo nagtugma. Pero nung tiningnan po nila ang election return doon sa screen ng makina at hinanap yung test ballot number 9, ang lumabas ay hindi si Ching Plaza for mayor, kundi si Lau Forton. At sa halip na siyam na konsehal, 12 ang nandun. Lahat ay kalinya ni Lau Forton. Sa halip na kalinya ni Ching Plaza ang binoto niya. So ang ginawa ng teacher, binigyan uli siya ng test ballot number 10. At sinabi ng BEI sa kanya, dalawa ang isid mo for mayor, si Ching Plaza at si Lau Forton. I-overvote mo. So in-overvote niya yung dalawa, yung mayor. Dalawa ang binoto niya, si Ching Plaza at si Lau Forton. In test ballot number 10, yung kanina, test ballot number 9. At ang binoto niyang konsehal ay siyam na konsehal ni Ching Plaza. Uli, nung pinasok ang balota, lumabas ang resibo, nagtugma. However, nung binalikan ulit nila yung election return at sa screen at hinanap ang test ballot number 10, sa halip na overvote ang lumabas, si Lau Forton ang binoto plus 12 councilors ni Lau Forton. So ang ginawa ni John Lee, nag-file ng complaint sa BEI. Ang binigay sa akin, yung nabigyan ako ng kopya at inilathala natin sa publiko at ito ang nangyari. The next day, inisyuhan ng show cause order si John Lee. Pinaghahanap ng mga pulis at COMELEC. But the following day, pumunta si John Lee sa COMELEC at hinanap nasaan ang show cause order. At ang sabi ng COMELEC, ni-recall ng Manila. So, dito makikita natin na pwede ang balota at ang resibo ay magtugma. Pero pagdating sa generation ng election return, pagpindot ng count the votes, generate EML results file, nandoon papasok ang daya. So that's how, as far as we can pinpoint kung saan ang daya posibleng nangyari. Admar? Opo, yan po yung nangyari before ang election. Dito naman po tayo sa mismong araw ng election. Ano po yung mga nasagap ninyo na mga pangyayari o mga insidente na may kahalintulad nito na talagang hindi nagtutugma? Kasi halimbawa si Attorney Raul Lambino, hayagan niyang sinabi na nagboto siya, pati nga yata siya, hindi niya nakita doon sa kanyang resibo na binilang yung kanyang mismong siya, yung boto niya para sa kanya, hindi niya nakita, Attorney. Kanina I just flew in to Manila. Galing ako ng Lapu-Lapu, Admar. And doon ako nagbabad ng araw ng eleksyon the days after. Even before that, doon ako. Kasi dati in 2013, may maraming magic dyan. So doon ako nag-concentrate. So may isang gwardiya doon sa Solaris Subdivision. Ang binoto niya ay si Christine Takahashi. Pero ang lumabas ay si Paz Radasa doon sa kanyang resibo. So that's one example na hindi tumugma yung result, yung voter receipt at yung balota. Na ang sabi ni George Garcia ay baka nakalimutan lang. That is impossible. Kasi kung ang mayor ang pinagbabasihan natin, tandang-tanda ng botante yan. So that is, I think, widespread yung hindi nagtutugma yung balota at ang voter receipt. Yun nga lang, ang sabi ko nga sa ating mga kababayan, ang payo ko, days before the elections, magdala nga kayo ng kodigo kung sino ang iboboto ninyo. So that paglabas ng resibo at hindi tugma doon sa kodigo ninyo, you have a very clear evidence na ipapakita sa BEI at mag-file kayo ng complaint.
So, in fact, si Marcos nagdala ng ng kodigo. Pinakita niya sa media, may kodigo siyang dala. Sinunod niya yung payo ko kasi alam niya dadayain ng kanyang asawa ang eleksyon. Opo. Pero ito, attorney, sapat na ba Yes. yung isang mga ganyan? Kahit isa lang na ganyan na reklamo. Kasi baka sabihin na isolated lang yan, iisa lang yan. Hindi ba dapat seryosohin yan, mapaisa o marami man na mga ganyan na mga glitch or yung mga hindi nagtutugma po na resulta at hindi na kailangan na, wala kasing nag-complaint, wala kasing nagpasa ng reklamo kaya hindi namin aaksyonan. Paano yung obligasyon mo sa taong bayan na matiyak, maging kampante sila na ang kanilang boses, ang kanilang desisyon ay nag-reflect talaga dito sa nakalipas na halalan, attorney? Kuya Admar, before I will answer that question, I'll show you, ito yung statement of votes in Lapu-Lapu City. Ito yung statement of votes in Lapu-Lapu City. Minabuti ko talagang kunin to from the election officer at nagpapasalamat kay Atty. Lamban, binigay niya. Nakikita ko rito sa tatlo itong magkatunggali sa mayor ng Lapu-Lapu City. Tatlo silang magkatunggali. And there are a total of 300 precincts. 302 precincts. Mantakin mo. Mantakin ninyo. Yung nanalo, wala siyang presintong natalo. Lahat ng 302 precincts, panalo siya. At ang score niya ay palaging 500, 400, 600, 700. Ang kalaban ay nasa 100 palagi, yung dalawa. So, dito pa lang, to my mind this is statistically improbable na wala ka man lang presintong natalo out of 302 precincts, lahat na panalo mo at napanalo mo by the hundreds of votes. Ang boto mo ay 400, 500, 600, 700. Ang kalaban mo ay palaging 100 plus, 100 plus yung dalawa. Sila nag-aagawan sa number 2, number 3. Pero itong number 1 always on top. So, itong mga resultang ito, ma-verify sana natin to kung pinayagan tayo ng COMELEC na bilangin natin yung boto na napaloob doon sa QR code ng resibo. So, bago pang eleksyon, sumulat na po kami kay Chairman George Garcia. At sinabi namin, pwede bang payagan ninyo kami na i-verify namin yung QR code na nasa voter receipt. And then, para makita namin kung totoo ba talaga na ang printed names sa resibo ay siyang contents din doon sa QR code. Plus, bibilangin namin ang boto na nasa loob ng QR code at a rate of 800 QR codes or voter receipt per hour. So isang oras lang. Tapos ibangga natin yan sa election return kung tugma, ayaw ng COMELEC. So dyan, malinaw. Kung ayaw ninyong gawin yan, bakit ayaw ninyo? So ito yung hindi lang kami, I'm not criticizing the COMELEC simply for the sake of criticizing. I'm not shouting out loud that there's cheating simply for the heck of it. Meron kaming clear solution na ino-offer sa COMELEC kay George Garcia. My letter dated January 21, na-receive nila January 24, laid out the explanation kung paano gagawin natin to. At ayaw nila. Ayaw nila. Bakit ayaw? Dahil may magic na gagawin. Simple lang yun. To a simple mind, ayaw mong i-audit kita. Ang gusto kasi ng COMELEC, Kuya Admar, Jade, and MJ, is that sila lang ang mag-o-audit. Tulad ng RMA, Random Manual Audit, that is self-audit. Sila lang ang nag-o-audit ng boto, ng resulta. Ang QR code, sila na yung mag-check. That is self-audit. Meron bang financial statement na tatanggapin ng bangko kung kayo'y mangungutang sa bangko? Ibibigay mo ang financial statement as a requirement. Tatanggapin ba ng bangko na ikaw lang ang nag-audit? Self-audit? Hindi. Kailangan ang financial statements mo ay audited ng independent auditor. Yan ang ginigiit namin sa COMELEC. Hindi pwedeng ang resulta, kayo ang mag-self-audit. Dapat i-audit namin yan independently para mapagkatiwalaan yung resulta. Ayaw ng COMELEC dahil may magic. Yan. Simple lang.
Opo. Attorney, magandang gabi po. Si Jade po ito. Noong Yes. araw din, o nung madaling araw po after the day of the election, may napuna po ang marami po sa ating mga kababayan dahil nga po doon sa nagpapatuloy na habang nagpapatuloy po, naka-live po yung partial at unofficial tally ng mga resulta, di ba? Ng mga boto na nakuha Yes. mula sa presinto, papunta doon sa COMELEC server na kung saan may access po ang ilang media, PPCRV at NAMFREL. Dito tayo sa naganap nga ng madaling araw na yan, mga around 1:38 kung hindi ako nagkakamali, nasa 26 million votes pa yung nakikita natin doon. Halimbawa na lamang yung nanguna si Senator Bongo. Pagdating ng mga nasa siguro 156 mga ganon o alas 2 ba, biglang nag 21 million. So nabawasan po siya ng 5 million votes. Bagamat may paliwanag po 5.2. bagamat may paliwanag po ang COMELEC po dito. Pero ano ho ba ang tingin, ang dating po para po sa inyo? Ito pong nangyaring parang dagdag bawas o pagbawas po ng boto during that time. Kuya Jade, this is not without a precedent, ha? Hindi lang ito ngayon nangyari. To give you a short background, back in 2010, the total number of registered voters in 2010 was only 51 million. Nung nag-canvassing ang website ng COMELEC says the total number of registered voters is 51 million something. Nung nag-canvassing ang COMELEC server, ang lumabas na total number of registered voter is 103 million. Naging times 2. Nung nag-canvassing kami, as National Board of Canvasser doon sa Kongreso, I was still a congressman at that time. Nung binuksan ni Senate President Enrile, ang lumabas na total number of registered voter in the Philippines is 153 million. So naging triple. So nagdoble sa COMELEC, nagtriple doon sa House of Representatives. That's the precedent. So ito na naman ngayon nangyari. Ang sabi nila nag-duplicate yung resulta. Akala ko ba ay source code review ninyo yan? Di ba? The source code is the human readable instruction. So because it's human readable, hindi nababasa ng makina yan. Kailangan i-compile siya, yung process code compilation, to make it into a binary language para mabasa ng computer. Ito yung series of ones and zeros. So ang kalalabasan ay trusted build. So kung ni-review ninyo yung source code na yan, dapat nakita ninyo yung glitch na yan na posibleng magduble yung resulta kapag ito yung process na susundin o kung hindi mo idadaan sa cleansing software. So the fact na nangyari yan, ibig sabihin hindi nyo binusisi yung source code. Or kung ni-review man ninyo, either hindi ninyo ni-review actually ang source code, nag-run through lang kayo, yung flow lang ang in-explain ninyo, or hindi nyo pinakita lahat, tinago nyo. Kaya hindi na nakita to. Hanggang umabot na yung compilation at naging trusted build, in-implement, at yan, lumabas. So that's the very least. The worst is, daya to. The worst is daya to. And then, I think the COMELEC has not been able to credibly explain it. Ito na lang, Jade, mga boss, mga kababayan, wala talagang eleksyon na walang controversy. Mula pa noong 2010 hanggang ngayon, walang automated election ang COMELEC na walang kontrobersya. Itong 2022, ito yung single IP address, thousands of precincts. 2019, namatay yung transparency server ng alas 6 ng gabi, bumalik alas 2 ng umaga, tapos na ang bilangan. Magic na rin. Sa 2016, kinalikot yung transparency server. Sa 2013, yung digital line lumabas. Sa 2010, yun, ni-recall ang CF card kasi hindi tama ang bilang ng mga makina. Saan ka? And we're spending billions of pesos. Ito ngayon, this is the most expensive election. We spent close to 40 billion or a little more than 40 billion pesos siguro, all in all. 18.2 billion rental lang ng makina. And this is what we got. May 5.2 million na nadagdag sa makina. And then, nahuli ng media, binawas uli, kinaltas uli, dagdag bawas pa rin.
Opo, attorney, ang paliwanag po ng Commission on Elections kung bakit yung mga tinatawag na raw data of information na meron po yung mga media. Kaya nagkaroon ng ganong discrepancy. Pero kung doon mismo sa kanilang server mismo ng COMELEC, may ano po, parang masyadong technical po kasi. Yung madali lang na ma-interpret, Yes, yes. ma-convert into readable, yung parang mababasa, maintindihan po ng tao. Ano ho bang paliwanag po ninyo dyan? Actually, wala naman akong kinalaman dyan. Hindi ko naman alam yung how they actually do it. So, I think the COMELEC, at the very least, should explain it in graphic detail and then let independent people test it. Diba? Testingan natin. Let's recreate or rather, ano ba tawag doon? Let's reenact. I-reenact natin yung nangyari kung kayon ba talaga ang kalalabasan para matest natin yung validity ng arguments ng COMELEC and the validity of the opposing argument. Opo, opo. At isa pa, attorney, bukod dyan sa yung parang discrepancy nga o biglang pagbawas nga o decline doong boto ng mga kandidato nga na tumatakbo bilang senador. Si Pastor Apollo C. Kibuloy na tumatakbo bilang senador nitong eleksyon ay naitala po doon sa kanyang, nakita din po doon sa kanyang resulta sa 24 na magkakaibang lungsod. Sana maipakita po natin na pumapang 42 po siya sa ranking. Ito po, ganito po yung kanyang nakikita nating monitoring o ranking niya during that time na binibilang. Hindi ko alam, baka ngayon, ganun pa rin. 42. Lahat ng mga lungsod, nasa 42 po ang rango. Paano po nangyari ito? Ito ba ay normal lamang o talagang, or ano ba ang paliwanag mo, masasabi mo dito? Kuya Jade, MJ, Kuya Admar, I will not be surprised kung ganyan ang kinalabasan ng boto ni Pastor Apollo Kibuloy. I remember in 2013, I worked closely with former Tarlac Governor Margarita Cojuangco. Tumakbo po siyang senador sa 2013. Mantakin mo, sa bawat rehiyon, I think in Region 8, she was number 28, uniform number 28 siya sa lahat ng mga bayan in that region, in Region 8. Sa kabilang region naman, number 7 siya, uniform din. So, kaya nga tumatawa na ako kanina nung pinakita ninyo yung pinakita ninyo itong statistics ng resulta sa kay Pastor Kibuloy. Nakita ko na yan, na-recall ko kaagad. Nakita ko na yan 2013 pa. Sa kaso ni Governor Margarita Cojuangco, si Tingting, yung nanay ni Mikey. She's a very close friend. Tumulong ako sa kanya noong 2013 and binusisi namin yung resulta. In Region 8, number 28 siya in all towns uniformly. Sa Tarlac, number 7 siya in all towns uniformly. So, ito, hindi ito gawa ng botante. Hindi na ito gawa ng botante. Gawa na yan ng algorithm ng cheating mechanism ng makina.